Hi, this is Julieta Yang Orfiano. Welcome to my video. Kung first time ka sa channel ko, don't forget to like, share, o mag-subscribe ka para ma-notify kita kapag may bago akong video. Ito yung continuation ng Part 5 ng Conceptual Framework. I-discuss ko sa Part 5 ang users and their information needs, objective of financial statements, accounting concepts, entity, proprietary, residual equity, at fund theory. I-click mo lang sa taas o may link ako sa baba ng video ito para mapanood mo yung Part 5. Sa video ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa financial reporting and its objectives, at qualitative characteristics, relevance, reliability, understandability, at comparability. So, now, umpisahan na natin ang unang topic na financial reporting and its objectives. Ang financial accounting ay ang pagkakaloob ng impormasyong pangpinansyal tungkol sa entity, sa external users na nakapakipakinabang sa kanila sa paggawa ng desisyon sa ekonomiya at para sa pag-assess ng pagiging epektibo ng pamamahala ng mga entity. Ang pangunahing paraan ng pagbibigay ng financial information sa external users sa pamamagitan ng taunang financial statements. However, ang pag-uulat sa financing ay sumasaklaw hindi lamang sa pahayag sa pananalapi, kundi pati na rin sa iba pang mga paraan ng pakikipag-usap na nag-uugnay ng direkta o hindi direkta sa proseso ng pananalapi sa accounting. Ang ulat sa pananalapi ay may kasamang hindi lamang pahayag sa pananalapi, pati na rin sa iba pang impormasyong gaya ng financial highlights, summary of important financial figures, analysis of financial statements, at significant ratios. Ang financial report din ay kinabibilangan ng non-financial information gaya ng description of major products and a listing of corporate officers and directors. Specifically, ang AICPA Financial Accounting Standard Board sa kanyang Statement of Financial Accounting Concept enumerates the objective of financial reporting. A. Upang magbigay ng impormasyon na kapakipakinabang sa investment, credit at similar decision. B. Upang makapagbigay ng impormasyong kapakipakinabang sa pag-assess ng cash flow prospects. Letter C. Upang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa entity resources, claims to those resources, and changes in them. Qualitative characteristics. Qualitative characteristics ay ang mga katangian or attributes na gumawa sa financial accounting information useful to the users. Sa pagdidesisyon kung anong impormasyon ang isasama sa financial statements, kailan ito isasama, at kung paano ito ipapakita, ang layunin ay siguraduhin na ang impormasyon ay kapakipakinabang sa mga gagamit nito sa paggawa ng kanilang economic decisions. Ang conceptual frameworks enumerates 4 principal qualitative characteristics, namely relevance, reliability, understandability, at comparability. Ang qualitative characteristics na nauugnay sa nilalaman ng financial statements ay ang relevance at reliability. Ito ang pangunahing qualities. Ang qualitative characteristics na nauugnay sa presentasyon ng financial statement ay ang understandability at comparability. Ito ang secondary characteristics. Relevance. Ang relevance ay nangangahulugan ng kakayahan ng impormasyon na gumawa ng isang pagkakaiba sa isang desisyon sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gumagamit na bumuo ng mga hula tungkol sa kalalabasan ng past, present, at future events o kumpirmahin o itama ang mga naunang inaasahan. Simply stated, ang kaugnayan ay ang kapasidad ng impormasyon upang maimpluwensyahan ng isang desisyon. Ang kaugnayan ng impormasyon, however, ay nakakaapekto
sa nature at materiality. Sa madaling salita, ang relevance ay nangangailangan na ang financial information ay dapat ay may kaugnayan o nauugnay sa economic decision. Ang impormasyon na hindi nagdadala sa economic decision ay walang kwenta. Para maging kapaki-pakinabang ang impormasyon ay dapat may kaugnayan sa pangangailangan ng users na decision maker. Halimbawa, broadly, ang balance sheet o ang income statement of financial position ay may kaugnayan sa pagtukoy sa financial position at ang income statement ay may kaugnayan sa pagtukoy sa performance. Mas particular ang impormasyon tungkol sa kita per share ay mas may kaugnayan kesa sa book value sa pagtukoy kung kaakit-akit ang investment. Ingredient of relevance. Ang sangkap ng relevance kasama ang predictive value, feedback at timeliness. Predictive value. Ang impormasyon ay may predictive value kapag makakatulong ito sa gagamit na dagdagan ang posibilidad na tama o tumpak sa paghula o forecasting sa kalalabasan ng mga kaganapan. Halimbawa, ang impormasyon tungkol sa financial position at past performance ay payong ginagamit sa paghula ng dividend at wage payment at ang kakayahan ng entity na matugunan ang maturing commitments. Ang net cash na ibinibigay ng aktibidad sa pagpapatakbo ay napakahalaga in predicting loan payment or default. Feedback value. Ang impormasyon ay may feedback value kapag nagagawa ng users na ikumpirma o maitama ang naunang pag-asa. Halimbawa, ang net income measure ay may feedback value kung makakatulong ito sa mga shareholders na kumpirmahin o baguhin ang kanilang inaasahan tungkol sa kakayahan ng isang entity na makabuo ng mga kita. Madalas na ang impormasyon ay parehong predictive at feedback value. Ang predictive at confirmatory roles ng impormasyon ay magkakaugnay. Halimbawa, ay ang interim income statement na nagbibigay ng feedback tungkol sa income to date at nagsisilbing basihan for predicting the annual income. Halimbawa, kung ang interim income statement for the first quarter ay 2 million pesos, feedback value, at ang ganitong kalakaran ay nagtuloy-tuloy sa buong taon, lohikal na ipapalagay na ang net income after 4 quarters or 1 year would be 8 million. That is the predictive value. Timeliness. Ang timeliness ay nangangahulugan ng pagbibigay ng impormasyon sa mga decision maker habang ito ay may kapasidad na makaapekto sa desisyon. Ang timeliness ay mahalagang sangkap ng relevance sapagkat relevant information furnished after a decision is made is useless or of no value. Halimbawa, ang pinakamahalagang katangian ng interim financial information is its timeliness. Reliability. Ang reliability ay ang antas ng kumpiyansa ng mga gumagamit sa katotohanan ng representasyon ng financial statement. Ang reliability ay ang pagiging maaasahan at ang impormasyon ay may kalidad na tinitiyak sa mga gumagamit na ang impormasyon ay libre mula sa bias at error at tapat na kinakatawan kung ano ang nilalayong kumakatawan. Ang sumusunod ay ang nagpapabuti ng kadahilanan ng reliability ng financial information. First, faithful representation. Second, substance over form. Third, neutrality. Fourth, conservatism or prudence. Fifth, completeness. Ngayon, ang financial statement ay maaasahan kung ito ay kumakatawan ng matapat ang transaksyon, sumasailalim sa pang-ekonomiyang sangkap ng transaksyon at hindi lamang ang legal na form at walang kinikilingan, maingat at kumpleto sa lahat ng material na respeto. Faithful representation. Upang maging maaasahan ang impormasyon ay kinakailangang tapat na kumakatawan
sa mga transaksyon at iba pang mga kaganapan na nais nitong kumatawan o maaaring makatwirang inaasahang kumakatawan. Ang faithful representation ay nangangahulugan na ang tunay na epekto ng mga transaksyon ay dapat na maayos, na ma-account at maiulat sa financial statement. Ang matapat na representasyon ay magkasing kahulugan sa verifiability at objectivity. Ang financial statement ay napapatunayan o layunin sa diwa na suportado sila ng ebidensya upang ang isang accountant na titingin sa parehong katibayan ay makakarating sa parehong economic decision or conclusion. Verifiability financial accounting information ay nagbibigay ng resulta na malaki ang magiging duplicate ng mga independenteng sumusukat gamit ang parehong pamamaraan ng pagsukat. Halimbawa, kung ang entity ay nag-ulat ng purchases na 5 million pesos, kapag ang tunay na amount ay 8 million, ang impormasyon ay hindi kumakatawan ng matapat at sa makatwid ay hindi maaasahan upang maitala ang isang pagbebenta ng mga paninda bilang iba't ibang kita, hindi rin magiging isang tapat na representasyon ng transaksyon sa pagbebenta. Substance over form. Kung ang impormasyon ay dapat kumakatawan ng matapat, ang mga transaksyon at iba pang mga kaganapan na sinasadya nitong kinakatawan, kinakailangan na sila ay accounted alinsunod sa kanilang sangkap at katotohanan, hindi lamang ang kanilang legal form. Ang pang-ekonomiyang sangkap o mga transaksyon at mga kaganapan ay karaniwang binibigyang diin kapag ang pang-ekonomiyang sangkap ay naiiba mula sa legal na forma. Ang halimbawa ay kung ang lessee lease a property from the lessor. Ang termino ng pag-uupa bukod sa iba-iba ay nagbibigay na ang paglilipat ay naglilipat ng pagmamayari ng pag-aari sa nag-aarkila sa pagtatapos ng lease term. Sa anyo ng kontrata ay isang pag-uupa tulad ng popular na naiintindihan, pero sa sangkap sa katotohanan, kung ang paglipat ng probisyon ng pagmamayari ay isinasaalang-alang, ang tunay na hangarin ng mga partido ay isang pagbili ng hulugan ng ari-arian ng nangungupahan mula sa lessor. Alinsunod dito, ang lessee ay dapat isaalang-alang bilang isang finance lease. Sa gayon, ang umuupa ay itatala ang pagpapaupa sa pananalapi bilang pag-aari at pananagutan. Ang panapanahong pag-upa ay inisip bilang isang pagbabayad ng installment na kumakatawan sa interes at principal. Ang isa pang halimbawa ay ang computation ng earning per share. Normally, ang earnings per share would simply involve dividing the net income for the period by the average number of the ordinary shares outstanding. Gayunpaman, ang ilan sa mga seguridad tulad ng mga bonds that are convertible into ordinary shares ay itinuturing as potential ordinary shares. Accordingly, ang ordinary shares kung saan ang bonds ay convertible ay kasama sa computation ng earnings per share para sa pagkilala sa concept of economic substance over legal form. Neutrality. Para maging reliable ang impormasyon ng nilalaman sa financial statement ay dapat free from bias. Sa gayon, para walang kinikilingan ang financial information ay dapat hindi pabor sa isang party sa kapahamakan ng iba pang partido. Sa madaling salita, ang impormasyon ay nakadirekta para sa karaniwang pangangailangan ng maraming gagamit nito at hindi sa particular na pangangailangan ng specific users. Ang neutrality ay kasing kahulugan kasama ang lahat ng nakapaloob sa principle of fairness. To be neutral is to be fair. Ang neutrality ay naaayon sa paniniwala na ang financial statement are general purpose statement na naghahatid ng karaniwang pangangailangan ng mga gumagamit. Conservatism.
Sa ilalim ng conservatism, kapag may alternatibong umiiral, nakahalili, na mayroong pinakamaliit na epekto sa equity ang dapat na mapili. Sa ibang kasabihan, ang managers, investors, at accountants ay may pangkalahatang ginusto na ang mga posibleng pagkakamali sa pagsukat ay magiging sa direksyon ng understatement kaysa sa overstatement ng net income at net asset. Halimbawa, kung may pagpipilian sa pagitan ng dalawang acceptable asset values, ang lower figure is selected. Accordingly, ang inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Ang contingent loss is recognized bilang isang probisyon kung ang pagkawala ay maaaring mangyari at ang halaga ay maaaring makatwirang tinatantya. Ang nakukuhang konting pakinabang ay hindi kinikilala, ngunit isinisiwalat lamang. Dapat bigyang diin na ang konserbatismo ay hindi isang lisensya upang sadyang mabawasan ang kita at net asset. Halimbawa, kung ang entity ay may cash na 500,000 pesos at inireport lamang na 100,000 pesos, hindi ito conservatism, but fraud or inaccurate reporting. Ang conservatism ay kasing kahulugan ng prudence. Ang prudence ay ang pagnanais na mag-ingat kapag ang pagharap sa mga hindi katiyakan sa proseso ng pagsukat tulad ng ang mga assets o income ay hindi labis na nasabi at ang liabilities o expenses ay hindi understated. Expression of conservatism or prudence. Ang mga sumusunod ay karaniwang quoted in expressing a conservative or prudent approach. Anticipate no profit and provide for probable and estimable loss. In the matter of income recognition, the accountant takes the position that no matter how sure the businessman might be in capturing the bird in the bush, he, the accountant, must see it in the hand. Don't count your chicks until the egg hatch. Completeness. Ang completeness ay nangangailangan na isang nauugnay na impormasyon ay dapat ipakita sa isang paraan na nagpapadali sa pangunawa at maiwasan ang mga maling implikasyon. Ang completeness ay resulta ng adequate disclosure standard or the principle of full disclosure. Sa madaling salita, para maging reliable ang impormasyon sa financial statement ay dapat na kumpleto sa loob ng materialidad at gastos. Sa isang pagkukulang na maaaring maging sanhi ng mapanlinlang at maling impormasyon at sa makatuwid ay hindi maaasahan. Standard and adequate disclosure. Ang standard of adequate disclosure ay nangangahulugan na ang lahat ng makabuluhan at may katuturang impormasyon na humahantong sa paghahanda ng pahayag sa pananalapi ay dapat naman na malinaw at isinasaad. Ang financial statement shall report relevant, reliable, understandable, and comparable information for external users to make knowledgeable decisions about entity. Ang sapat na pagsisiwalat, gayunpaman ay hindi nangangahulugan ng pagsisiwalat ng anumang data. Ang patakaran ay ang accountant na dapat magsiwalat ng isang material na katotohanang alam sa kanya na hindi isiniwalat sa mga pahayag sa pananalapi, ngunit ang pagsisiwalat na kinakailangan upang ang mga pahayag ay hindi maging mapanlinlang. Notes to financial statement. Sa totoo lang, upang makumpleto ang financial statement, ay dapat na may kasamang tala. Sa financial statement, ang layunin ng mga tala ay upang ibigay ang mga kinakailangang pagsisiwalat na kinakailangan ng Philippine Financial Reporting Standards. Ang notes sa financial statement ay nagbibigay ng narrative description or disaggregation ng items na ipinapakita sa financial statement at impormasyon
tungkol sa statement na hindi qualify para sa recognition. Understandability. Ang understandability ay nangangahulugan na ang financial information ay dapat na comprehensible or intelligible kung gusto mong maging kapaki-pakinabang ito. Accordingly, ang impormasyon ay dapat na ipakita in a form at express in a terminology na maiintindihan ng gagamit. Ang mahalagang quality ng impormasyon na ibinibigay ng financial statement ay ang readily understandable by the users. Ngunit ang complex activities ay ginagawa nitong imposible at mababawasan ang financial information to the simplest terms. Accordingly, ang users ay dapat maunawaan ang complex economic activities ng financial accounting process at ang terminology in the financial statements. Ang financial statement ay hindi maaaring makatotohanang naiintindihan ng lahat at sa makatwid ang mga gumagamit ay ipinalalagay na may sapat na kaalaman sa mga gawaing pang-ekonomiya at accounting at pagpapahayag na pag-aralan ang impormasyon ng may makatwirang pagsisikap. Ang pagkaunawa ay napakahalaga sapagkat kahit na ang financial statement ay nauugnay at maaasahan, maaari itong patunayan na walang silbi kung hindi ito naiintindihan ng mga gumagamit ng impormasyon o mga gumagawa ng desisyon. Comparability. Ang paghahambing ay nangangahulugang ang kakayahang magkasama para sa layunin ng walang mga punto ng pagkakahawig at pagkakaiba. Ang maihahambing na impormasyon ay nagpapakita ng pagkakatulad at hindi pagkakapareho. Ang paghahambing ay maaaring gawin sa loob ng isang entity o sa pagitan ng mga across na entity. Ang comparability sa loob ng entity ay ang kalidad ng impormasyon na nagpapahintulot sa mga paghahambing sa loob ng iisang entity sa pamamagitan ng oras o mula sa isang panahon ng accounting hanggang sa susunod. Ang paghahambing sa loob ng entity ay kilala rin bilang horizontal comparability or intra-comparability. Kinakailangan ang paghahambing sa loob ng isang entity upang makilala ang mga uso sa financial position at pagganap sa entity. Ang paghahambing sa pagitan at ng mga entity and across ay ang kalidad ng impormasyon na nagpapahintulot sa paghahambing sa pagitan ng dalawa o higit pang mga entity na nakikibahagi sa parehong industriya. Kilala rin ang paghahambing na ito sa tawag na intercomparability or dimensional comparability. Sa madaling salita, upang maging kapaki-pakinabang ang financial information, ay dapat na maihambing sa katulad na impormasyon ng mga nakaraang panahon o may katulad na impormasyon na ibinigay ng ibang entity. Consistency. Nagpapahiwatig sa husay na katangian ng paghahambing ay ang prinsipyo ng pagkakapare-pareho. Ang principle ay nangangailangan na ang accounting methods at practices ay dapat ilipat sa isang pare-parehong batayan. Technically, ang consistency ay pare-parehong aplikasyon ng accounting method from period to period. Sa kabilang banda, ang comparability ay ang uniform application ng accounting method between and across entities in the same industry. Ang entity ay hindi pwedeng gamitin ang FIFO method ng inventory valuation in 1 year. The average method the next year, again, the FIFO method in the succeeding year, and so on. Kung ang FIFO method ang adopted in 1 year, such method is followed from year to year. Ang consistency ay kanais-nais at mahalaga upang makamit ang paghahambing sa financial statement. Gayunpaman, ang consistency ay hindi nangangahulugan na walang pagbabago sa pamamaraang accounting na maaaring magawa. Kung ang pagbabago ay magreresulta sa mas kapaki-pakinabang at makabuluhang impormasyon, then such change shall be made.
Ngunit magkakaroon ng buong pagsisiwalat ng pagbabago at ang peso na epekto nito. Ang pangangailangan para sa paghahambing ay hindi malilito sa pagkakapare-pareho lamang at hindi papayagang maging hadlang sa pagpapakilala ng tinahusay na mga pamantayan sa accounting. Hindi nararapat para sa isang entity na iwanan ang mga patakaran sa accounting nito na hindi nagbabago kung mayroon ng mas nauugnay na maaasahang kahalili. Isang mahalagang implikasyon ng pagiging comparability ay ang mga gumagamit ay may kaalaman tungkol sa patakaran sa accounting na gumagamit ng anumang mga pagbabago sa mga patakarang iyon at mga epekto ng naturang mga pagbabago. Thank you for watching my video. I hope may natutunan ka sa video ito. Meron akong ginawang part 7 at continuation ng conceptual framework. Idiniscuss ko sa part 7 ang accounting constraints, timeliness, cost and benefit, materiality and balance between relevance and reliability at elements of financial statements. I-click mo lang sa taas o sa link sa baba ng video ito para mapanood mo yung part 7. Don't forget to like, share, o mag-subscribe ka para ma-notify kita kapag may bago akong video. Once again, this is Julieta Yang Orfiano. See you on my next video.